Visayas? Anong ginawa nyo doon sa Visayas? And anong mga pagandang ginagawa nyo sa Luzon? Yes, actually, ngayon nga lang po nararamdaman na din yung malakas na hangin itong bagyong Opong, no? Sa atin pong mga pantalan, actually, kagabi pa lang po meron na po tayong mga stranded, no po? Nasa 1,500 na yung ating mga stranded sa mga pantalan. Pinakamarami po dito sa Batangas at meron din po tayong mga stranded dito sa Bicol, sa Matnog area, no? Ang ating pong paalala actually sa mga kababayan natin, dito po particularly sa Bicol region, ay hindi na po dapat magtungo pa sa pantalan dahil meron pong banta ng storm surge. Ang ilang po nating mga kababayan doon sa Port of Tabaco na nandoon ay pinalikas na muna po sa Tabaco National High School dahil ganun po kalakas yung ating mga alon, no? And yun po, bukod po sa mga stranded, meron po tayong mga kanseladong biyahe. Opo, okay. So far, wala naman ho tayong na-monitor, Ma'am Eunice, mga nasaktan, mga nawawala na mga pasahero na barko? Sa ngayon po, wala naman po tayo na monitor na gano'n. Bagamat, meron po tayong mga stranded at kanseladong biyahe, no? Maaga naman po nasabihan itong ating mga kababayan pagdating sa update, no? Kung tuloy ba yung biyahe nila. And sa ngayon po, tayo po ay we're looking at it dahil namimigay rin po as of the moment yung ating mga Philippine Ports Authority employees ng ready-to-eat food packs mula po sa DSWD. Okay, at least meron pagkain, yung mga na-stranded. May assistance kaagad ang pamahalaan sa kanila. Tama po kasi ang dati po 'di ba usually palugaw lang ng Philippine Ports Authority pero ngayon nakipag-MOA na po no ang PPA si GM Jason Sago with DSWD para bukod po sa palugaw ay hindi naman po magsawa yung mga pasahero na meron din po silang ibang meal option which is yung sa DSWD ready-to-eat food pack. Okay, mensahe na lang Ma'am Eunice sa lahat ng mga kababayan po natin. Ngayong balakas-lakas itong ulan dito sa Metro Manila at nandito na sa kalupaan ang bagyong Opong. Nako, tama po yan. Paalala na lang po no, sa ating mga kababayan, lalo na po ngayon yung mga magbabiyahe pa. Particularly dito po sa mga Bicol region, wag na pong magtungo sa pantalan dahil po meron tayong banta ng storm surge. No? Hindi rin po safe kung mananatili po kayo sa mga pantalan. Sa ating po mga kababayan na may biyahe sa mga probinsya, mas maigi po sana kung wag na po tayong magtungo muna sa pantalan kung hindi pa sigurado at wala pang update yung shipping line. Dapat po nakatanggap kayo ng text o email na tuloy yung inyong biyahe o hindi tuloy para po sigurado po tayo bago magtungo sa pantalan para maiwasan po natin yung pagiging stranded. Hopefully Mag-ingat po tayo lahat. hindi madagdagan ang mga nai-report na mga na-stranded na mga pasahero. So far, hindi naman naabot siguro ito ng 2,000. Tama ho ba? More or less 1,600 po Okay. tayo ngayon ang ating bilang ng mga stranded. Medyo marami pa rin po pero unti-unti naman po ito sanang mabawasan at huwag nang madagdagan. Okay. Thank you, Eunice Samonte ng Philippine Ports Authority. Good morning. Good morning. Mag-ingat po tayong lahat. Good morning! Thank you! Si Aljo Bendijo.